Part 30. Nanatiling tahimik si Van matapos marinig ang sinabi ni Gray. Muling nadama ni Van ang sakit habang iniisip na talagang wala siyang kwentang ama, na sa loob ng ilang taon, wala man lang nagawa para sa anak. Binasa niya ang kanyang mga labi at malalim na bumantong hininga, ramdam ang bigat ng konsensya. Nanatili si Van sa kusina, pinapanood si Belinda habang nagluluto at si Gray na patuloy sa kwento. Tahimik lang siya, iniisip ang lahat ng nalaman at pinipilit unawain kung ano ba talaga ang tamang gawin. Hey, dahan-dahan lang, Davia. Hindi ka mauubusan, natatawang sambit ni Valerie habang pinapanood si Davia na tila hindi magkanda-ugaga sa pagkain ng champurrado. Belinda tried to laugh, but she couldn't bring herself to do so dahil sa presensya ni Van. Napansin niyang matindi ang pagtitig ni Van kay Davia. Halos hindi na kumakain si Van sa kakatitig at kakanod kay Davia habang kumakain. Van even innocently looked at Davia's food. Si Warren, Leah, at ang mga magulang ni Belinda ay napansin din ang tensyon at pagkatigil. Kahit masaya ang usapan sa mesa, tila ba may kakaibang alon sa pagitan ng tatlo si Van, Belinda, at Davia na nagpapakaba sa kanila. She really loves your champurrado, Belinda, tawa ni Gray habang kinukuha ang table napkin at pinunasan ang bibig ni Davia. Thank you, tita. Dave also loves it. Look at him. He looks so messy. Tawa ni Davia, sabay turo kay Dave na punong-puno ng champurrado ang bibig. I'm not, masungit na sambit ni Dave, pero tuloy pa rin siya sa pagkain ng champurrado. Kayo talagang dalawa, natatawang ani ni Gray habang inaayos ang buhok ni Davia, pero bigla siyang natigilan. Napaisip si Gray habang tinatitigan si Davia, bago dahan-dahang ibinaling ang tingin kay Van. She couldn't help but notice something familiar in Davia's eyes. Pero mabilis din niyang pinilig ang kanyang ulo, sinubukang burahin ang ideya na namuo sa kanyang isip. Pagkatapos ng agahan, habang nag-aayos na sila, lumapit si Van kay Belinda nang halos walang makapansin. I'll stay here tonight. Seryosong sabi ni Van habang nakatayo ng malapit kay Belinda, halos hindi makahinga si Belinda sa narinig. Naglakad siya papunta sa kusina, bitbit ang ilang pinggan. Ramdam niyang nasa likuran pa rin niya si Van. Nang masiguradong walang ibang tao sa paligid, humarap si Belinda sa kanya. Would you give me time to tell Davia about you? Van, please, live for a while. Bumalik ka na lang bukas para, time. Isn't 5 years enough? No, it's almost 6 years na pala. May halong sarkastiko na tugon ni Van, hindi pinapansin ang pakiusap ni Belinda. Van napaatras si Belinda nang lumapit si Van. Belinda say nang mapasandal siya sa sink sa likod niya. Ang dalawang kamay ni Van ay nalagay nito sa gilid at saka pinagpantay ang tingin nila ni Belinda ng sobrang seryoso. No, bulong ni Van, halos magkalapit na ang mga mukha nila. I'll stay here, and you will tell Davia about me today. Dapat nandito ako kapag sinabi mo sa kanya. Almost 6 years is already too much time. Naiintindihan ko na kung bakit mo ito ginawa, kung bakit mo itinago si Davia sa akin. But now, I want you to tell her already. Tell her that I am her father at hindi ako maghihintay pa ng isang gabi, Belinda. Van said that while looking straight to Belinda's eyes, kaya naman napayuko na lang si Belinda at saka huminga ng malalim, sinusubukang kumuha ng lakas. Pagkatapos ng usapan nila Belinda at Van, agad itong lumabas. Kasabay din ng kanyang paglabas ay ang pagpasok ni Leah, kaya naman nanghihinang naupo na lang si Belinda sa high chair. Okay ka lang? Tanong ni Leah agad kay Belinda at naupo sa tabi niya. Binasa ni Belinda ang labi saka sumagot, gusto niyang sabihin ko na agad kay Davia. I don't even know how to start. Leah sighed and held Belinda's hand. Kung gusto niya nang sabihin mo kay Davia na siya ang ama niya, hindi mo siya masisisi. Malaki na si Davia, at siguro talagang hindi na siya makapaghintay. Kung ako rin ang nasa lagay niya, hindi rin ako makapaghintay. Tumango si Belinda sa narinig. Alam ko naman iyon. I can also clearly see it in his eyes. Kanina, nag-guilty ako nang makita siyang nakatitig lang kay Davia, even though it's obvious that he wanted to come near her. Ngumiti si Leah dahil napansin din niya iyon kanina. So you really need to tell Davia. Oo, sinaktan ka niya, pero kita mo naman, hindi ba?
Nagsisisi siya. Saka, matalino si Davia. She will understand you and your explanation. Dahil sa simpleng pag-uusap nila ni Leah, medyo nakahinga ng maluwag si Belinda. Bumalik sila pareho, at they both saw Van Lucang at Davia again habang nakikipaghabulan si Davia kay Dave sa buong dining area. Nagkatinginan si Leah at Belinda bago lumapit ng kaunti si Belinda kay Van. Napaayos si Van sa pagkakaupo nang lumapit sa kanya si Belinda. Yuniigting ang panga ni Van, at kitang-kita ang namumula niyang mga mata. Gustong-gusto na ni Van na lapitan si Davia ang anak niya pero naduduwag siya. Natatakot siya na baka pagtulakan siya ng anak niya, kaya kahit anong kagustuhan niyang lumapit, tanging titig lang ang nagawa ni Van. Maghahanap ako ng pagkakataon na kausapin si Davia ngayon, mahinahon at mahinang sambit ni Belinda bago ulit lumayo sa kanya. Bumaba ang tingin ni Van sa baso nang marinig iyon. Hindi na siya makapaghintay. Walang ginawa si Van kundi ang panuurin si Davia. He even felt that Edie and Sylvia were looking at him, pero wala siyang oras para balingan sila. Huwag mong masyadong titigan, baka matakot sa'yo yung bata, bulong ni Warren kay Van kaya naman inis siyang tinignan ni Van. Shut up! Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo. Nagsinungaling ka, and now malalaman ko na tinago mo rin to. You all made me stupid. Pasalamat ka at wala akong oras para suntukin ka, mariing sabi ni Van dito, sabay muling tinignan si Davia. Mula sa inis na tingin ni Van kay Warren, napalitan iyon ng malumanay na tingin nang lumipat ang kanyang mata kay Davia. Van really wanted to punch Warren, pero alam din naman niya sa loob-loob niya na hindi niya iyon dapat gawin dahil naiintindihan na niya ngayon ang lahat. It's Belinda's decision, and it's also the best thing to do. Mahinahong sambit ni Warren, pero parehas silang natigilan nang mapansin na binalingan ni Davia si Van. Nasa sala sila, at kasarna ni Van si Warren na busy sa laptop nito. Sila lang doon, at ang iba ay may mga ginagawa. Si Belinda naman ay umakyat saglit, kaya talagang sila lang ni Warren ang naiwan sa sala. Sabi ko sa'yo, huwag mong masyadong titigan. She's smart and mature for her age. Paniguradong matatanong yan, bulong ni Warren na mas lalong kinainis ni Van. Ano yan? Pinagmamalaki mo na mas kilala mo ang anak ko. Mahina at halos hindi ibinuka ni Van ang bibig nang sabihin niya iyon. Napasinghap si Warren sa narinig. Magsasalita pa sana, pero napansin nito ang nanginginig na pagngiti ni Van kay Davia na animoy kinakabahan, kaya naman hindi na lang siya nagsalita pa. Kanina pa napapansin ni Davia ang titig ni Van, pero ngayon lang siya binalingan ni Davia. Napaayos si Van sa pagkakaupo, at halos umawang ang labi niya nang panliitan siya ng mata ng kanyang anak. Kanyang anak. He still couldn't believe that he was now a father. Nang makita ni Davia na nanatili ang titig ni Van, hindi na nito mapigilan ang tumayo at lumapit kay Van. Parang napako si Van sa kinauupuan niya sa paglapit ng kanyang anak. You've been staring at me po kanina pa. Do you need something po? Binasa ni Van ang kanyang labi at mapunggay na tinignan ng anak sa pagtatanong nito. She is just 4, pero kitang-kita ni Van kung gaano siya kamature kaya naman mas lalo siyang nasaktan. By the way, I still haven't introduced myself. I'm Sarah Davia Francisco. Umawang ang labi ni Van nang marinig ang buong pangalan ng anak niya. You have a nice name. Nakangiting sambit ni Van, pero patuloy na sumisikip ang dibdib niya dahil ngayon lang niya nalaman iyon. Hindi biro ang 5 taon na wala siyang kaalam-alam. Everyone calls me Davia, so you can also call me Davia po, sabi ni Davia. Kung ang mga mata ni Davia ay namana niya kay Van, ang ngiti naman nito ay namana niya kay Belinda, and Van clearly saw that. No one calls you Sarah. Mahinahong tanong ni Van na may halong pag-iingat. Umiling si Sarah kaya napaayos si Van sa pagkakaupo. How about I call you Sarah? Is that fine with you? The excitement Van felt while thinking that siya lang ang tatawag sa anak niya ng pangalang iyon ay talaga namang napakalaki. It's not a big deal for others, pero para kay Van, malaking bagay na iyon. Okay, lumapad ang ngiti ni Davia at saka tinignan si Dave na iniwan niya sa paglalaro. Akala ni Van ay babalik na siya sa paglalaro, pero nagkamali siya. Sinulyapan siya ni Davia at saka muling nagtanong. Tita Gray said that you're mommy's brother, so you're my uncle, right?
Nalukot ang buong mukha ni Van sa narinig, habang si Warren naman ay hindi alam kung maaawa siya kay Van o matatawa. Pero sa huli, hindi na napigilan ni Warren ang matawa, pero napadaing din naman ng apakan ni Van ang paa niya. Gago ka ba? Tanong ni Warren in a small voice, sinigurado niyang hindi ito maririnig ni Davia pero hindi na siya pinansin ni Van. I'm not your uncle, mahinahong sagot ni Van. Ha? Van so how Davia became confused kaya naman napahawak na lang si Van sa batok niya. He already wanted to hug Davia, but he didn't know how. Natahimik si Van at hindi na alam ang sasabihin. Nang hihina niyang tinignan si Davia. Gustong-gusto na niyang sabihin na siya ang ama nito, pero alam niyang mababastos niya si Belinda bilang ina at nagpalaki kay Davia, so Van just stayed quiet. You're not my uncle. What does that mean po? You're mommy's brother, right? Inusenteng tanong ni Davia habang nakatingin kay Van. Napapikit si Van sa narinig at hindi alam kung ano ang isasagot. Dagdag pa, talagang iniisip ng anak niya na kapatid niya ang mama niya. He is not my brother, Davia, dahan daw ang sambit ni Belinda habang papalapit sa kanila. I think I'm out, sabi ni Warren nang dumating si Belinda. Tumayo si Warren habang hawak ang laptop at saka tinapik si Van. Good luck, uncle, may pang-aasar na sambit ni Warren, saka tuluyang umalis. Binasa ni Belinda ang kanyang labi habang tinatitigan si Warren sa pag-alis. Kahit anong gawin ata ni Belinda ay nandoon pa rin ang kaba na nararamdaman niya. Halos ramdam ni Belinda ang panginginig ng kanyang mga kamay dahil sa sobrang kaba at pag-aalala sa magiging kahihinatnan ng lahat. Years ago, she never planned on telling Van about Davia, kaya nga hindi niya naisip ang mga dapat niyang gawin o sabihin kung dumating ang araw na ito. Hindi naisip ni Belinda kung ano man ang magiging reaksyon ng kanyang anak, dahil sa hindi naman niya inisip na darating ang araw na sasabihin niya kay Davia ang tungkol kay Van. Belinda knows that Davia is not an ordinary child at halos maglilimang taon pa lang siya, pero alam din ni Belinda na matalino ang kanyang anak, dahilan kung bakit mas lalo siyang kinakabahan. Nang tuluyang mawala sa paningin ni Belinda si Warren, saka lang niya tiningnan sina Davia at Van. Kabado man, pinatatag ni Belinda ang kanyang sarili para lapitan si Davia. Hinawakan niya ang kamay ng bata at hinayla ito papalapit sa upuan. Belinda sat her down on a single sofa, malapit sa kinauupuan ni Van. Iniharap niya si Davia sa kanya upang marinig ng maayos ang sasabihin niya. Mommy, why do you look so nervous? Is there something wrong? Davia asked while looking at Belinda innocently. Napakurap-kurap pa si Davia habang nakatingin sa kanyang ina. Davia is still a child, but she feels that something is wrong, kaya napasulyap siya kay Van, pero agad din namang binalik ang tingin kay Belinda, sa kanyang ina. Mommy, mahinahong tanong ulit ni Belinda. I know this may be hard for you, but, Davia, I want you to listen carefully to mommy, okay? Hinawakan ni Belinda ang pisngi ni Davia at saka ngumiti. Nagtatakang tumango si Davia habang nakatitig kay Belinda. Okay, mommy, mahina niyang sagot habang naghihintay sa sasabihin ng kanyang ina. Belinda looked at Van, who was obviously nervous too, bago muling tiningnan si Davia at nagsimulang magsalita. This is hard to understand, but he is Van James Villarriva, and he is not my brother. Your Tita Gray and Tita Valerie said a while ago that he is part of the family. Well, he is. He is really part of the family because Lolo Edie was the one who became his father. But he is not my brother, and he is also not your uncle. Saglit na tumigil si Belinda nang sulyapan ni Davia si Van. Takot na takot si Belinda na baka hindi maintindihan ni Davia ang kanyang sinabi at mag-isip ito ng sobra. Baka maguluhan ito, at iyon ang ayaw mangyari ni Belinda. Pero kailangan na niyang sabihin kay Davia ang totoo, kung hindi ay baka mas mahirapan na silang sabihin ito. Namungay ang mga mata ni Van nang tignan siya ni Davia. Talaga namang sobrang kaba na ang nararamdaman ni Van, pero sinubukan pa rin niyang ngumiti sa kanyang anak. If he is not my uncle, then who is he? Mahinang tanong ni Davia, at kitang-kita ang unti-unting pagkakaroon ng interes sa mukha niya habang ibinabalik ang tingin kay Belinda.
Huminga ng malalim si Belinda at tiningnan ang anak ng may buong paghingi ng tawad dahil ngayon lang niya makikilala ang kanyang ama. He is napalunok si Belinda bago magpatuloy. He is your father, anak, nauutol niyang sambit bago pumikit. Kinagat ni Belinda ang kanyang labi at muling napalunok ng ilang beses bago muling tiningnan si Davia. Pero hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin nang seryoso lang siyang tinitigan ng anak. Davia looked shocked for a moment, pero saglit lang iyon dahil napalitan ito ng sobrang seryosong ekspresyon, na talaga namang ikinagulat ni Belinda. Davia, mahinahong tawag ni Belinda sa anak habang lalo pang kinakabahan. Davia looked at Van. Tumagal ang tingin ni Davia kay Van kaya't hindi napigilan ni Belinda at Van na magkatinginan. Van came closer to Davia and tried to hold her para makausap siya ng maayos, pero parehas silang natigilan sa sumunod na sinabi ni Davia. No, malamig na sabi ni Davia bago muling tumingin kay Belinda. Umawang ang labi ni Belinda. Anak, Belinda wanted to say something, pero naputol ang sasabihin niya nang magsalita ulit si Davia, na parang hindi isang bata. He is not my father. I didn't ask for a father. I don't need a father who wasn't with us when we needed him, sagot ni Davia na parang isang matanda at dahil doon, ikinalaglag na nga ng panga ni Belinda. Belinda tried to hold Davia again, pero lumayo ang bata. Anak, nanginginig ang boses ni Van habang tinatawag ang kanyang anak, pero nakita ni Van ang masamang tingin na ibinigay ni Davia sa kanya na tila nagmustulang mga tinak na tumusok sa kanyang dibdib. Don't call me that. I don't need a father. I don't need you. I hate you. Malakas na sigaw ni Davia bago tumakbo paakyat ng hagdan. Gustong tumayo ni Van at habulin si Davia, pero nawalan na siya ng lakas mula sa narinig kaya para siyang naipako sa kanyang kinauupuan. Walang nagawa si Van kundi titigan ang papalayong si Davia. Ang bawat hakbang ng bata ay parang mga suntok sa kanyang dibdib, pinipiga ang kanyang puso sa sakit ng mga salitang binitiwan ng kanyang anak. His throat felt like it was being blocked by a thorn. Sorry. Kakausapin ko siya, tarantang sabi ni Belinda at agad na sinundan si Davia paakyat. Her voice was full of worry and regret. Ang mga mata ni Belinda ay puno ng mga salitang hindi niya kayang ipahayag. Van closed his eyes and ran his hands over his face, trying to calm himself. Ang sakit sa kanyang dibdib ay parang malalim na sugat na hindi kayang gamutin ng mga pangkaraniwang gamot. Sobrang nasaktan si Van noong kailangan niyang iwan at saktan si Belinda kahit ayaw niya, mas nasaktan pa siya nang malaman niyang may asawa na ito. Pero ngayon, kakaibang sakit ang naramdaman niya mas matindi pa sa lahat ng sakit na dinanas niya noon. Thinking about the words his daughter said brought him unbearable pain. Parang sirang plaka ang mga katagang binitiwan ni Davia na paulit-ulit sa kanyang isip. The pain was far stronger than any pain he had ever felt. Masyadong masakit. What is it? Sino ang sumigaw? Narinig ni Van ang tanong ng isa sa mga kapatid na babae ni Edie, pero wala siyang lakas para sumagot at patuloy na nakatingin lang sa hagdan. Gusto niyang tumayo at puntahan ang anak para kausapin ito, pero tuluyan na siyang nawalan ng lakas. What happened, bro? Warren asked as he approached Van, but Van still didn't answer. Nagkatinginan sina Warren at Leah, kasunod ang pagdating ng iba pa. They asked the same question, pero walang sagot mula kay Van dahil ang isip niya ay nasa itaas, nasa kanyang anak at sa mga salitang binitawan ng kanyang anak. Davia natigilan si Belinda nang buksan niya ang pinto ng kwarto, pati ang pagtawag niya sa anak ay hindi na ituloy. Sobrang handa na si Belinda na kausapin si Davia tungkol kay Van. Handa na siyang kausapin ito at ipaintindi sa kanya ang lahat at sabihin sa kanya ang lahat. Nasa isip na niya ang mga sasabihin niya, pero dahil sa nadatnan niya ay natigilan siya at lahat ng nasa isip niya ay biglang nawala. Davia was in bed, nakadapa at umiiyak. Mariing kinagat ni Belinda ang labi at dahan-daang isinara ang pinto. Pati ang paglalakad niya papunta sa kama, sa tabi ng anak niya, ay sobrang dahan-dahan, takot na baka makagawa siya ng ingay. Ano yung palaging tinuturo ni Mommy? Mahinahong tanong ni Belinda sa anak ilang minuto pagkatapos hayaan ni Belinda si Davia na umiyak. Nang hihinang tinignan ni Davia si Belinda, humihikbi pa ito habang nauupo. Pagkaupo ay saka ito yumuko, ipinatong ang noo sa kanyang tuhod.
They don't hate someone, yutal na sambit ni Davia habang nakayuko pa rin. Then why did you say that to your dad? Maingat na tanong ni Belinda. Nagulat si Belinda sa sinabi ng anak. That was the first time she saw Davia act like that. Masayahing bata si Davia, kaya hindi inakala ni Belinda na masasabi niya iyon. I just can't get it, mommy. Why does he need to be here just now? I never asked to have a daddy. I never asked to see him because he wasn't there when you needed him. When I need him. Sambit ni Davia habang hindi pa rin ito tinitignan ng ina. Nanatili lamang si Davia na nakayuko habang palakas ng palakas ang paghikbi. Ito naman ang tanging ginawa ni Belinda ay haplosan si Davia sa buhok, trying to comfort her daughter. You work so hard even when it's night. I hate him because he should be the one who is earning money for US because he is my father, but he wasn't there with US. Dugtong pa ni Davia, at sa pagkakataong iyon ay tumingin na siya kay Belinda. Nanghina naman si Belinda sa naririnig niya. She still couldn't believe na isang batang 4 years old, turning 5 next month, could say those words. Mga salita na sobrang napakalalim na ng ibig sabihin. Words that full of something. Davia looked so mature, parang hindi ka panipaniwala ang naririnig ni Belinda, pero dahil kaharap niya ito at siya mismo ang nakakarinig, Belinda just felt it the pain of her daughter. I'm sorry, but I hate him, mommy. I don't need him because you are here naman. You can be my mommy and daddy at the same time. Kinagat ni Belinda ang labi at napapikit. Para siyang tinusok ng paulit-ulit. Sa pagpikit niya, kumawala ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya kailanman naisip na ganito na pala ang iniisip ng kanyang anak. Ngayon, nasagot na ang tanong ni Belinda. Ang tanong kung bakit hindi kailanman nagtanong si Davia tungkol sa ama niya. Kung sana kasama natin siya noon pa, hindi sana ikaw ang nagtatrabaho. Davia said while trying not to cry, pero kitang-kita ang hirap nito sa pagpigil sa luha niya. Davia, he didn't know about you, Belinda said with a broken voice. Mas lalo pang kinagat ni Belinda ang labi niya nang dahan-daang itinaas ni Davia ang kamay at pinunasan ng luha ni Belinda kahit na umiiyak din siya. Hinawakan ni Belinda ang kamay ni Davia at ibinaba ito. Siya naman ang pamunas ng luha ng anak. They don't hate your dad, Davia. I was at fault. I was the one who hid you from him. I know you're just sad, but, Davia, hating your dad isn't good. Gusto ni Belinda na maipaintindi iyon kay Davia. Naninikip ang dibdib ni Belinda habang naririnig niya ang sinabi ni Davia at nalaman niya ang bagay na iyon mula sa kanya. Davia looked at her mother and then looked away. Are you crying now because I hate him? Nag-aalangang tanong ni Davia kaya't napapikit si Belinda at huminga ng malalim. I'm crying because I never expected that you were thinking that way. Baby, I know this is too much. But I would be happier if you let your dad do something to get close to you, diretsahang sabi ni Belinda. You want me to be close to him? Mahinang tanong ni Davia kaya naman dahan-daang tumango si Belinda. Pinunasan ni Belinda ang luha sa pisngi at inayos ang ilang hibla ng buhok ni Davia sa likod ng kanyang tenga. Sinigurado ni Belinda na nakatingin si Davia sa kanya para mas maintindihan niya ang sasabihin. Because that should be the good thing to happen, paunang sabi ni Belinda. If I told you, Mommy, I don't need a daddy, umiling pa si Davia habang sinasabi ito. I know this is hard for you, but, baby, you shouldn't be like this. Don't hate your daddy because I was really at fault for why he wasn't there for us. He never knew you. I didn't tell him that we had you, and he's hurting too, baby. Pinunasan ni Belinda ang luha ni Davia at sinubukang ngumiti. This time, habang tinitignan ni Belinda si Davia, alam niyang kahit anong sabihin niya ay maiintindihan ng kanyang anak. Sigurado na siya, sa sobrang talino ni Davia, lahat ng sasabihin niya ay maiintindihan nito. Why don't you give your daddy a chance to be your daddy? Give him a chance, anak. Ayaw mo ba na kapag family day, hindi lang ako ang pupunta? Ayaw mo ba na ihahatid ka ni daddy sa school, just like what your friends' daddies are doing? Nakikita mo, di ba?
They always have their daddy by their side, hinahatid sila palagi sa school nyo. Are you okay? Maghapon ka na lang ba riyan? Para kang ewan, nag-away ba kayo ni Zai? Nakatitig lang si Van sa dingding at hindi pinansin ang tanong ni Valerie. Gusto nang sabihin ni Van na hindi naman na sila kasal ni Zai, pero hindi niya magawa dahil sa sobrang daming tumatakbo sa isip niya. Kinakabahan, natatakot at nasasaktan, lahat ng iyon ay nararamdaman ni Van sa ngayon. Pati ang mga katagang sinabi ni Davia ay talagang paulit-ulit pa rin sa isip ni Van. Gusto niyang manisi, pero alam din naman niya na sa lahat, siya ang dapat sisihin. Maggagabi na at hindi pa bumababa si Belinda at Davia kaya napapatulala na lang si Van sa pag-iisip habang nananatili sa kinauupuan. The pain was still there. Nang maghapunan kanina, narinig niya mula sa kasambahay na nagpapaakyat si Belinda ng makakain. Dahil masyadong okupado si Van sa mga nangyayari, hindi na niya nagawang kumain ng tanghalian kahit ilang beses na siyang tinawag para kumain. At ngayon nga, gagabi na, pero wala pa rin siyang lakas na tumayo dahil hindi pa rin bumababa si Belinda at wala pa siyang balita sa anak niya. Van wanted to go upstairs, but he was so scared to see how mad his daughter was at him. Natatakot siya na kapag pumunta siya sa taas ay mas magalit ito. Hey, what's happening to you, kuya? Gray asked. Ayaw pa sanang tignan ni Van si Gray, pero dahil tinapik na siya nito at napasulyap na siya rito. They even talking, pero kahit na nasa tabi lang naman si Van ay hindi niya alam kung ano ba ang pinag-uusapan nila. Warren and Leah were both silent, but they were also looking at Van right now. Don't mind me, seryosong ani ni Van at saka tinignan ng hagdan. Whatever, napairap na lang si Gray at tinignan na lang ang phone. An hour passed, pero wala pa ring lumabas. This was the reason why Van sighed and stood up. Uuwi ka na, dito ka na kumain. Pauwi na rin ang iba. Dito na raw sila kakain for dinner, sabi ni Gray nang makita niyang tumayo si Van. I still have things to do, seryosong sabi ni Van at muling turn-engine sa hagdan bago muling napabuntong hininga. Kahit nga kaninang umaga ay may kailangang gawin si Van, but then, mas pinili niya ang pumunta rito to si Belinda, pero heto siya ay may nalaman na sobrang nakakagulat. Van, tawag ni Warren sa kanya, pero tamad lang na kumaway si Van bago naglakad palabas. Lumabas si Van, pero ilang beses siyang napasulyap sa loob. He didn't want to leave, pero pakiramdam niya habang nandoon siya ay hindi bababa ang mag-ina niya. He was about to get in his car, pero natigilan siya nang makita ang ama niyang nakatayo sa poste, habang naninigarilyo. You're leaving? Tanong ni Edie nang makita si Van sa labas. Van seriously looked at Edie. Hindi nagsalita si Van kaya lumapit si Edie at kinuha ang isang kahan ng sigarilyo mula sa bulsa niya. You want some? Tanong ni Edie. You know I don't smoke, mariing sagot ni Van. Oh, sinubukan ko lang. We haven't seen each other for years. Nakikita man, pero mabilis lang. It's good that you still don't smoke. Ayaw pa naman ng anak ko ng naninigarilyo, may biro sa boses ni Edie nang sabihin niya iyon. Edie already knew that Van had already seen Davia. Kanina pa at nakapag-usap na rin si Edie at Sylvia tungkol doon. Gusto na rin niya na makausap si Van kanina pa, pero may mga kasama ito sa sala at tulala kaya hindi niya may tuloy-tuloy na kausapin siya. Yumigting ang panga ni Van at Sam Andel sa pinakamalapit na pader. Sumunod naman si Edie at pareho silang nanatiling tahimik. You hid it from me too. Ilang sandali pa'y si Van ang pumutol sa katahimikan. Rinig na rinig sa boses ni Van ang pagtatampo at sakit nang sabihin niya iyon. Because that was the best thing to do. Kasal ka na nang malaman kong buntis si Belinda, and what do you think would have happened if we let you know? Anak ang turing ko sa'yo, pero Belinda is my real daughter, Van. Belinda, and what do you think would have happened if we let you know? Anak ang turing ko sa'yo, pero Belinda is my real daughter, Van. Van sighed because he knew that. He just never expected or even thought that he had hurt Belinda while she was pregnant. Habang iniisip ang hirap na dinanas nito noon dahil sa kanya, parang gusto niyang saktan ang sarili. As she hates me, natigilan si Edie, at nakaawang ang labi habang nakatitig kay Van nang marinig ang boses nitong punong-puno ng sakit.
Van's voice broke as he said that. My daughter hates me. Damn it. I know I deserve this because of everything I did to Belinda years ago, but damn. The way my daughter looks at me para akong binubugbog. Napayuko si Van nang sabihin niya iyon. She said that she hates you. Gulat na tanong ni Edie. Natawang tumango si Van, pero walang kalaman laman ang pagtawa nito dahil punong-puno ng sakit ang mukha nito. Pagkatapos noon ay parehas na naging tahimik ulit ang dalawa. Si Edie na naninigarilyo at nakatitig sa malaking lupain ng mga Francisco, at si Van na nakayuko habang nakatitig sa sapatos niya. Bukas, we are all planning to go to Palawan, seryosong sambit ni Edie nang hindi tinitignan si Van. Yeah, Gray and Valerie told me about it. So what's your plan? This time, Edie looked at Van habang ang sigarilyo ay nasa bibig. What do you mean? Hindi agad nakuha ni Van ang sinabi ni Edie. 1 week from now, Belinda and Davia will go back abroad. Babalik lang sila dito ulit kapag magsusukat na ng damit for the wedding, pero uuwi din agad sila because of Belinda's work. Then after that, babalik na lang sila sa mismong kasal ni Warren. Do something. Huwag kang pabagal-bagal. Pumunta ka at gumawa ka ng paraan para mapalapit ka sa anak ko at sa apo ko. Mahabang sambit ni Edie. Naglakad si Edie papasok, pero bigla siyang tumigil at tiningnan si Van ng seryoso. By the way, her boss talked to me before we came back here. He is planning to court Belinda, kaya magayos ka at gumawa ka ng paraan kung talagang mahal mo ang anak ko at gusto mong bumawi sa apo ko. Hindi kita bibigyan ng special treatment kahit na tinuturing kitang anak. That was the last thing Edie said before he left Van. Ano kasi napapikit at halos pautal-utal na sambit ni Belinda kay Warren nang maabutan niyang pumasok ito sa kwarto niya. Hindi itinuloy ni Warren ang pagpasok sa loob at hinarap na lang si Belinda. Ano iyon? Tanong ni Warren, sabay taas ng kilay, halatang may halong kuryosidad at pag-aalala ang boses. Kinurot muna ni Belinda ang sarili, halatang nag-aalanganan, pero ilang sandali lang ay huminga siya ng malalim para kumuha ng lakas ng loob. Pagkatapos nun, nilakasan niya ang loob para magsalita at sabihin ang sadya. Can I get Van's number? Ano may sasabihin lang kasi ako sa kanya at gusto ko na rin kumustahin kasi may nasabi si Davia kanina, mahinang ani ni Belinda at hindi nito napigilan ang pag-utol ng paulit-ulit. Nag-aalala ka. Tumigil si Warren at tumitig kay Belinda, parang may gustong basahin sa kanyang mga mata. Naitikom ni Belinda ang labi nang marinig ang agarang tanong ni Warren. Alam niyang matalas mag-obserbo si Warren kaya hindi niya maitatago ang nararamdaman niya ngayon. Nag-aalala talaga si Belinda dahil sa nangyari kanina. Alam niya na sobrang nasaktan si Van. Kung siya ang nasa posisyon ni Van, sigurado siyang masakit marinig yun mula sa anak nila. Gusto niya lang naman makausap si Van kahit saglit lang para marinig kung ayos lang ba siya. Look, I know it's complicated between you and Van. I'm not going to ask what's already happening between you two, patuloy ni Warren, habang lamambot ang tono. But if it's for Davia, you know he deserves that chance, right? Hinayaan na kita noon pa na itago si Davia kay Van, but now, alam mong he already deserves it. Sinaktan ka niya, pero alam mo na kung ano ang dahilan. Kaya sana tulungan mo siya to get close to Davia. Kinagat ni Belinda ang kanyang labi at dahan-daang tumango. Kahit naman hindi mo sabihin, tutulong ako. Ngayon ko nararamdaman ang bigat ng naging desisyon ko noon kaya gagawin ko talaga ang lahat. Mahina niyang sambit, sabay na alala ang mukha ni Van kanina, the pain in his eyes. Wala siyang ibang magagawa kundi harapin ang sitwasyon para kay Davia. Lumabas si Belinda para mag-dinner matapos makatulog si Davia. Ayaw lumabas ni Davia kaya sinamahan na lang niya ito buong araw, kahit na gusto na rin ni Belinda na kausapin si Van. Sa buong araw na magkasama sila, nagkaroon sila ng pagkakataon mag-usap. It was a good conversation between them at hanggang ngayon ay parang nagugulat pa rin siya sa paraan ng pag-uusap nila ng anak. Nang maibigay na ni Warren ang number ni Van kay Belinda, napatitig na lang si Belinda sa number. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi mapigilan ni Belinda ang mag-alala dahil sa nangyari kanina. Ilang beses niyang tinype ang mensahe pero binura din niya.
Tumigil ang mga daliri niya sa pagtipa ng keyboard ng phone, pero ilang sandali pa ay nakaisip siya ng simpleng mensahe para kay Van. Belinda, sorry kanina, I didn't expect that Davia would act like that. This is Belinda nga pala. I got your number from Warren. Sinend ni Belinda ang message at ibinaba na ang phone. Ilang sandali, napabuntong hininga siya at tumingin sa anak niyang natutulog sa tabi niya. Her thoughts lingered on her daughter, trying to make sense of how someone so young could carry so much emotion and complexity. It was as if Davia had grown beyond her years, mature yet vulnerable, strong yet fragile. 4 years old but looks like she's not, she whispered to herself, trying to process everything happening with their situation. Minsan ay iniisip ni Belinda kung normal pa ba ang nararanasan nilang pamilya. Parang roller coaster ang lahat. Biglang tumunog ang phone ni Belinda, napatalon pa siya sa gulat. Mabilis niyang tinignan ang screen ng phone niya. Her heart raced a little faster when she saw who it was. Van, she began, but he cut her off immediately. Babawi ako sa anak natin. I'll do everything, so let me go to Palawan kasama kayo. Babawi ako, please, let me. His voice was urgent, almost desperate, and Belinda could hear the tremble of sincerity behind it. Hindi nakapagsalita si Belinda sa paraan ng pagsasalita nito kaya napahawak na lang siya sa batok niya. She hesitated for a moment, her eyes moving towards her sleeping daughter. I know everything is my fault, but please, baby, Van continued, his voice cracking slightly. Are you drunk? Mahina niyang tanong, naririnig ang bahagyang garalgal sa boses ni Van. Why? Are you mad? I'm sorry, I just really can't get everything happening kaya napainom ako. Don't be mad, please. Van asked and said, his tone suddenly defensive, almost like a child caught doing something wrong. Belinda closed her eyes for a second, trying to push down the rising frustration in her chest. I'm just asking, bakit naman ako magagalit? And of course, you should do everything you can do. Bumawi ka sa anak mo. I will. Babawi ako sa anak natin, then after that, we will marry and I will put my name to you and your daughter, mariing sambit ni Van, making Belinda freeze for a moment. Napakurap-kurap siya at naramdaman ang sobrang daming paro-paro sa tiyan niya. Mary, baliw ka ba? Hindi pa naman tayo okay para sabihin mo yan, kaya anong Mary? Hinaluan ni Belinda ng pagtawa ang sinabi niya, pero tumigil din agad siya at saka huminga ng malalim. She knew they weren't supposed to be talking about that right now. Dapat si Davia muna ang focus ni Van, pero hindi niya mapigilan ang sarili sa tanong na iyon. Do you really think I will let you go after this? Van's voice softened, almost vulnerable now. Pero she began to protest, but Van interrupted her once again. Babalik ako bukas dyan. Sasama rin ako sa Palawan, mariing sabi ni Van. Napabuntong hininga na lang si Belinda, her fingers running through her hair in exasperation. Okay, she replied softly. I'll tell Davia that you're coming. Lumapit si Belinda sa fobi ng anak at niyakap ito. Gumalaw si Davia ng bahagya at niyakap ang ina pabalik, kahit tulog pa rin siya. Belinda's heart ached as she held her daughter close, brushing away a few stray strands of hair sa maliit niyang mukha. Her thoughts swirled as she silently made a promise to herself, gagawin niya ang lahat para magkaayos ang mag-ama. Ngayon, dapat tuluyang magkaayos ang dalawa. Wala nang mas mahalaga sa ngayon. Later that evening, pagkatapos nilang mag-usap ni Van, hindi mapigilan ni Belinda ang mapatitig sa kisame at mag-isip ng malalim. Even some questions started roaming in Belinda's mind. Paano kaya kung nalaman noon ni Van ang tungkol sa pinagbubuntis niya? Ano kayang nangyayari? Ano kayang klaseng ama si Van? Kaya kaya niyang magpalit ng diaper? Belinda bit her lips and don't know what to feel habang iniisip ang mga bagay na iyon.